we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Lalaki sa Batangas City, pinagsasaksak ng kanyang kainuman, patay. Sospek pinaghahanap pa ng pulisya. Batangas City Grand Terminal, sorpresang ininspeksyon ng LTO Calabarzon. Ilang magsasaka sa Lipa City, pinilit pa ring magtanim ng ilang gulay sa kabila ng nararanasang mainit na panahon. Deadline sa pag-file ng income tax return o ITR hanggang April 15 na lang ayon sa BIR. Kagawaran, umaapela sa taxpayers na iwasan ang last-minute filing. At Game 2 ng Juniors Basketball Finals sa pagitan ng Letran Squires at Perpetual Junior Altas bukas na. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay sa pananaksak ng kanyang kainuman ng 54 anyos na lalaki sa Batangas City. Nakatutok si Paul Hernandez. Saksak sa tiyan, braso, dibdib at iba pang bahagi ng katawan ng mabilis na kumitil sa 54 anyos na lalaking ito na dumalaw lang umano sa isang lamay sa barangay Kumintang Ilaya, Batangas City. Sa investigasyon, nag-ugat ang krimen sa pagtatalo sa pagitan ng biktima at sospek habang nasa inuman. Sa dami po ng tama nung victim, instantaneously ay namatay po ito on the spot. Hindi patukoy ang ginamit na patalim sa pananaksak. Ayon sa pulisya, hindi magkakilala ang nasawing biktima at sospek. Mabilis daw tumakas ang sospek matapos ang krimen. Siguro nung may mga inom na, nagkakakwentuhan, siguro nagkalampasan na ng salita. Yun nga po, hindi matanggap nung sospek na ganun ang nangyari o may nasabing hindi maganda itong victim. Ayun na nga po at inundayan na nga po ng maraming saksak. Ayon sa anak ng biktima, nagsisilbi raw itong barangay tanod sa kanilang lugar at kung minsan ay nagtitinda-tinda rin ng gulay. Hiling ng pamilya ang katarungan sa nasawi nilang ama. Desidido po kaming ituloy ang kaso ng aking ama para makapit namin ng aming station. Inaalam pa ang tunay na motibo sa krimen. Gayon din ang paggulong ng dragnet operation sa ikadarakip ng sospek. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sorpresang ininspeksyon ng LTO Calabarzon ang Batangas City Grand Terminal para matiyak ang roadworthiness ng mga bibiyaheng sasakyan. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Hindi mga pasahero ang sumalubong sa mga bus driver at konduktor sa Batangas City Grand Terminal, kundi mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO Calabarzon. Isa-isang ininspeksyon ng mga pampasaherong bus sa terminal, mula gulong, busina at signal lights, binusisi. Hindi rin nakalagpas maging mga papeles ng sasakyan. Visual inspection, and then yung para po ma-ensure po natin yung safety ng ating mga pasahero. Unang-una po, hinihingi po natin yung driver license, yung kanila pong rehistro. Taon-taong isinasagawang aktibidad para sa roadworthiness ng ibibiyahing sasakyan. Kasama sa inspeksyon ng LTO ang Office of Civil Defense o OCD Calabarzon at Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas. Especially we're approaching Holy Week po. We have to be extra ready lang and prepared for certain situations that we don't want to happen, but at least ready po tayo lahat. Mahalaga ring nasa kondisyon ng mga bus driver, lalo't sa kamay nila nakasalalay ang kaligtasan ng mga pasaherong ihahatid sa magkakaibang destinasyon. Mas maganda pa nga po yung na-inspeksyon nila taon-taon para po maging ligtas, maging aming pasahero, kami, at sa buo po namin mananakay. Ang lahat ng ito parte ng paghahanda sa nalalapit na Semana Santa. Pasado sa visual inspection ng LTO ang mga bus. Pili ng mga otoridad, iwasang mag-overload ng mga pasahero. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa kabila ng nararanasang mainit na panahon, pinilit pa rin ang ilang magsasaka sa Lipa City na magtanim ng ilang gulay.
Ang patubig naman sapat pa ayon sa ilang magsasaka. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, 2 seedbed ng tig-isang punlang mustasa at pechay ang itinanim ng ilang mga magsasaka sa Lipa City kanina. Ito'y para malaman kung mabubuhay ang mga tanim kahit tagtuyo. Sa kabila ng nararanasang mainit na panahon at tagtuyot, susubok daw na magtanim ng pechay at mustasa ang ilang magsasaka sa Barangay Lumbang, Lipa City sa humigit kumulang 1 hektaryang taniman. Unang gumawa ng seedbed kung saan ilalagay ang mga punla ng pechay at mustasa, saka diniligan. Matapos nito, nilagyan ng pestisidyo bilang pangontra sa mga langgam na siya umanong kumukuha ng mga punla. 1 linggo lang daw ang hihintayin para sa pag-usbong ng mga punla, saka ito ililipat sa panibagong plot kung saan sila palalakihin. Malaking bagay daw na may sapat na patubig sa kanilang lugar mula sa barangay. At ang mga aanihing gulay, dagdag kita para sa kanila. Palibasa kami may tubig na kuwan ay maalagaan namin ng husay ng pagkukuhan. Kaya mapapaganda namin ang husay rin aming tanim na rin. Ayon sa pamunuan ng barangay na paghandaan nila ang posibleng problema sa supply ng tubig kapag ganitong mainit ang panahon dahil pagsasaka talaga ang kabuhayan sa lugar. In-anticipate natin yung maaring mangyari kasi talagang hindi natin pwedeng mapigilan ng global warming eh. So ang ginawa natin, nagpalagay tayo ng linya ng tubig dito para at least masusustain niya yung pangangailangan nitong ating sakahan. Kasi ito talaga technically, ito yung kailangan ng tao eh. Ito kasi ito yung talagang staple nila para magkaroon sila ng stable na pagkain. Sa palagay ko naman, dahil dun sa binigay natin na water system sa Pramdi Barangay, kaya niyang masustain hanggang sa magtag-ulan ulit. Ayon sa mga magsasaka, alaga lamang sa dilig ang mustas at pechay na ipinunla upang makayanan nitong mabuhay ngayong nakararanas ng mainit na panahon. Ace, pagtitiyak ng pamunuan ng barangay na aalalay sila sa mga pangangailangan ng mga magsasaka. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Hanggang April 15 na lang ang deadline para sa pag-file ng Income Tax Return o ITR ayon sa BIR. Umaapela rin ang ahensya sa taxpayers na agahan ang pagsusumite at iwasan ng last-minute filing. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Tinapos na nila ang filing sa BIR ng Annual Compensation for Employees para sa pinagtatrabahong resort sa Calatagan, Batangas. Sunod naman daw niyang aasikasuhin ang pagpipila ng income tax return. Sana po target bago mag-Holy Week. Para wala nang isipin kasi baka Holy Week magtatrabaho pa rin kapag hindi pa nakapag-comply. Kahit pwede nang gawin online ng filing, pupunta pa rin daw si Len sa opisina. Ayon sa kagawaran, lahat ng negosyante at kumikita dapat naghahain ng ITR. Deadline ng filing sa April 15, 2024, araw ng Lunes. Meron po kaming online pero may stamping pa rin po kasi na nire-require. Kaya po after online filing, dinadala po namin dito for stamping. Pero po ang mga empleyado naman po ay meron ding income tax na binabayaran. Ang kaibahan lang po, sila ay nagkakaroon ng substituted filing. Ibig sabihin, yung kanila po mga employers na ang nagwi-withhold at nagre-remit sa BIR ng mga tax na kailangan bayaran ng mga ating mga local employees. Ngayong taon, 9.2 billion pesos ang collection target ng BIR Batangas City. Mas mataas ito ng 23% sa target ng nakaraang taon. So last year po, nasa 7.5 billion ang nakolekta ng RDO 58 Batangas City, West Batangas. So dinagdagan po yun, naging po 9.2 billion, which is a small part ng 3 trillion na collection goal ng buong BIR. Umaapela ang kagawaran ng pagbabayad ng buwis na samantalahin na ang kakaunti pang pila. Iwasan ang last-minute filing. Gagamitin ang makokolektang buwis sa public service, infrastructure project, security and national investments. Paminsan-minsan po, pag hindi natin nakokolekta in a timely manner itong goal na ito, itong mga pondo na ito, our government will be forced to resort to borrowings. Ayaw po natin kasi siyempre may interest po ito. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Naghahanda na sa pagdagsa ng mga turista ang pamunuan ng Barangay Halang sa Lipa City kung saan tanaw ang Bulkang Taal. Narito ang report ni Denise Abante.
Isa sa mga magagandang tanawin sa Batangas at talaga namang dinarayo ng mga turista ang pamosong Bulkang Taal. Kayumanggi at minsay berde ang kulay nito kapag kalmado. Kaya naman kahit mula pa sa iba't ibang panig ng lalawigan, pinupuntahan ito makakuha lamang ng larawan. Ang Sitio Tagbakin sa Barangay Halang Lipa City, isa sa mga lugar kung saan tanaw ang Bulkang Taal. Kaya naman ang 45 anyos na si Irvin, dumayo pa sa lugar mula sa Santo Tomas, Batangas para raw makita niya ng personal ang bulkan. Nakita ko kasi siya sa picture na maganda. Maganda naman talaga siya. Babalik ako rito ulit. Kasi long weekend yun eh. Sa tala ng Barangay Halang, mahigit 6,000 mga turista ang dumayo sa lugar noong nakaraang taon at inaasahan nilang higit pa ang dadagsa ngayong pagpasok ng Semana Santa, kaya full force na ang kanilang mga barangay tanod sa pagbabantay sa lugar upang matiyak ang seguridad nito. By Lunes Santo po hanggang Linggo ng pagkabuhay, kami po ay magkakaroon po ng full force po ang aming BIPAS or barangay tanod po natin sa ating barangay. Ganoon din po, hingi po kami ng tulong sa ating butihing mayor para yung pong LDRM o magpadala po rito para sa karagdagan pong medics. Kabi-kabilaan na rin ang mga nakapaskil na mga babala ng mga dapat at hindi dapat gawin upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa lugar. Bago makapasok, kailangan din munang magbayad ng 20 pesos na ecological fee. Ipinag-iingat ang mga motorista sa matarik na daan papunta at paalis sa lugar. 20 kilometer per hours po lamang ang kanilang takbo. Ganon din po yung overloading na talaga pong aming pinipigilan kung maaari lang po dahil yun po ang nagiging sanay ng disgrasya. Hindi na po kaya ng sasakyan, nagpapatuloy sila para lang mapagbigyan ng mga kasamahan. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, March 20, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, Bayan ng Cuenca at Calatagan, Batangas, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga pole top pin, 3-wire at lumang poste, kalin sa bayang preventive maintenance sa kahabaan ng Calatagan poblasyon. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kalaboso ang 26 anyos na lalaki dahil sa umunoy panggugulo at pagpapaputok ng baril sa Bawan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Arestado ang 26 anyos na lalaking residente ng Bolo, Bawan, Batangas matapos umanong magpaputok ng baril sa lugar alas 11 kagabi. Ayon sa Bawan PNP, isang concerned citizen ang tumawag sa kanilang himpilan tungkol sa nagpapaputok ng baril. Nang makarating umano ang pulisya sa lugar, nakita nila ang naturang lalaki at 2 katao na nooy gumagamit ng iligal na droga. Yung suspect number 1 na nasa labas ng kanyang bahay at nakabot po ang damit at nakalagay po yung baril sa bewang. Then nung na-approach po ng ating mga kapulisan ay bukas po yung pintuan ng kanilang bahay at doon po naman nakita na in flagrante delikto na gumagamit po ng ipinagbabawal na droga. Napag-alaman ng pulisya na ang 2 pang katao ay ang kinakasama at kaibigan ng nagpaputok ng baril. Posible rin daw nalango sa hinihinalang iligal na droga kaya nagawang magpaputok ng baril ng suspect. Ayon sa pulisya, walang nasaktan o nasugatang residente sa pangyayari. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Bawan PNP ang mga suspect at nahaharap sa patong-patong na reklamo. Sila po inaharap sa kasong paglabag sa RA 10591, alarm scandal, illegal discharge of firearm at yung pong violation po ng Section 11, Section 12 and Section 15 ng Republic Act 9165. Inaalam pa rin ng pulisya kung may lisensya ang baril na nasa pangangalaga ng suspect. Bukod sa baril, na-recover din ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na may mahigit 35 gramo, 2 lighter, 1 glass water pipe at 1 piraso ng aluminum foil. Kami po ay nagpapasalamat sa residente po ng Barangay Bolo, Bawan, Batangas dahil sa kanilang timely coordination sa kapulisan, timely response ng kapulisan naman ay na-apprehend nga po natin itong mga ganitong tao na maaaring magdulot sa kanila ng sakuna. Iwasan po ang paggamit ng illegal na droga at lalong-lalo na po pagbebenta dahil ito po ay walang mabuting maitutulot sa ating mamamayan, lalo na po sa kabataan. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na mahinga ng pahayag ang mga nahuling suspect.
Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinagtataka ng ilang nagtitinda ng karne ang hindi pagbaba sa presyo nito sa kabila ng sapat na supply. Samantala, ang monitoring contra smuggled meat tuloy-tuloy na isinasagawa ng National Meat Inspection Service Calabarzon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Wala naman daw kakulangan ng supply ng karne ng baboy, pero hindi pa rin maisip ng ilang nagtitinda kung bakit tila hindi bumababa ang presyo nito mula sa supplier nila. Hindi raw tuloy maiwasang isipin na may nagmamanipula ng presyo nito. Baka may nagkokontrol ng kaya patuloy pa rin yung pagtaas. Ang pigi, kasim at pork chop mataas pa rin sa 340 pesos per kilo, 360 sa laman at 370 pesos sa liempo, 220 pesos sa whole chicken at 100 hanggang 300 pesos sa fresh cuts. Ang epekto sa hindi bumababang presyo, mahinang benta. Madalang ang mamimili. Ang mga mamimili, naghahanap talaga medyo mabababang presyo. Sabi ng pamunuan ng Batangas City New Market, mataas kasi ang presyo ng feeds, dagdag na rin ang transportation cost. Medyo mahirap talaga ang supply ng ating mais na siyang pangunahing sangkap sa mga pagkain ng baboy. Sa gitna ng kabi-kabilang daing, pinawi ng pamunuan sa pamilihan na walang price manipulation. Bahagi rin daw ng regular monitoring nila ang pagtitiyak na walang smuggled meat na nakakapasok sa pamilihan. Lahat yan dumadaan sa ating slaughter at isa pa ay yan ay ang makikita mo naman may tatak yung ating baboy na ipinagbibili. So ibig sabihin nun, may quality siya, good quality na dumaan sa ating slaughterhouse. Delikado ang pagkonsumo ng smuggled na karne dahil hindi tiyak ang kalidad nito at maaring hindi rin dumaan sa tamang proseso ng pagkatay. Ang National Meat Inspection Service o NMIS Calabarzon may regular inspection sa mga pamilihan. Patuloy sila sa pagbibigay abiso sa mga meat dealer at vendor na magpakatay lamang ng karne sa NMIS accredited slaughterhouse. Sinusuri rin nila ang mga kaukulang dokumento ng mga meat vendor. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nananatiling mahina ang amihan kaya malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng mainit na panahon. Dahil yan sa easterlies na patuloy ang pag-ihip sa halos buong bansa. Pero kahit malinsangan, posible pa ring mabuo ang mga kaulapan pagsapit ng hapon o gabi. Kaya maging handa pa rin sa localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon, Mindoro Provinces at Palawan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao, pero mga mahihina at panandalian lang. Bukas na ang Game 2 ng Juniors Basketball Final sa pagitan ng Letran Squires at Perpetual Junior Altas. 2:30 p.m. yan live sa GTV. Narito ang report ni Hazel Alviar. It's just maganda nila Letran and hats off to them. They got this game 1 and yan lang, we'll just go back. Yan ang reaksyon ng head coach ng Perpetual Junior Altas matapos silang talunin ng Letran Squires sa Finals Game 1 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Dikit ang laban hanggang halftime pero naiwan sila ng defending champion sa third quarter. Nagkulang po kami sa communication po talaga. So nagkanya-kanya po kami. So hindi po kami masyado nag-trust sa system. Lumabas po kami sa sistema namin. So babawi po kami next game and hopefully maayos po namin to sa ensayo. Matatandaan na ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Perpetual Junior Altas na makapasok sa NCAA Finals, habang ang Letran Squires ay naglalaro para sa kanilang pan-14 na kampyonato. Hindi naman magiging kampante ang Letran kahit lamang na sila sa best of 3 finals. Yung panalo namin, bonus na sa amin yung game 2. Kailangan talaga namin paghandaan kasi yung Perpetual hindi kadali ibibigay sa amin. I-expect yung Perpetual meron pang mga gagawing different plays yan to counter us. So, yun lang. Paghahandaan lang namin yun. And we'll see on Wednesday. Sa darating na Game 2 bukas, ready na ang dalawang kupunan. Dala ang kanya-kanyang motibasyon para manalo. Ito po yung parang first time sa history ng Perpetual. Yun nga po, kailangan po namin kunin to para sa may mapatunayan kami sa mga coaches namin, sa mga bahal namin sa buhay. Graduating ako and syempre bago ako mag-exit, gusto ko mag back-to-back may record ako.
And 96 years na kasi di nag-champion ay nag-back-to-back yung Squires. Saksiyan ang Finals Game 2 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Championship na gaganapin sa PhilOil Eco-Oil Center San Juan bukas alas 2:30 ng hapon live sa GTV. Mapapanood naman via live stream ang Battle for Third ng San Sebastian Staglets at Mapua Red Robins at ang individual award ceremony kung saan tatanghalin ang most valuable player ng torneo. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Umaabot na sa 3,000 hektarya ang mga natutuyo at bitak-bitak na sakahan sa Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro. Ang kawalan ng mapagkukunan ng patubig, problema ng mga magsasaka. Narito ang report ni Denise Abante. Malaking dagok daw para sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro ang matinding epekto ng El Nino kung saan umabot na sa mahigit 2,000 hektaryang sakahan ang natuyo at nagkabitak-bitak. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan sa lugar pero dahil sa kawalan ng patubig at pagkatuyot ng mga pananim, idiniklara ng LGU ang State of Calamity noong February 26. Sa tala ng Bulalakaw Agriculture Office, 545 rice farmers at 850 onion farmers ang apektado. Nasa mga 90% ng affected sa buong bayan ng Bulalakaw. Lahat ng crops na yon. Talaga po number 1 po tubig. Kasi sabi nga water is the greatest limiting factor in crop production. You have the resources, you have the manpower, you have everything, but you don't have water, you cannot do everything. Sa Abril ang inaasahang anihan sana sa 1 hektaryang taniman ng sibuyas na ito ni Mang Alberto. Pero wala na raw silang mapapakinabangan pa. Mabibilog at malalaki na raw sana ang mga tanim na sibuyas kapag ganitong buwan pero kabaliktaran sa kanyang inaasahan. Bansot ang mga bunga dahil sa kawalan ng tubig. Tubig ang problema dito. Wala naman ang tubig ang ilog. Hindi, utas, wala naman tubig. Ay, wala na. Ayan, maliliit yan, oh. Hindi na makangkuhan. Hindi na mapakinabangan. Hindi na yan. Pili na lang, kaunti lang siguro eh. Ang Mauhaw River na isa sa inaasahan ng mga magsasaka, natuyo na rin. Dito sa 3 hektaryang palayan ni Aling Lucy, hindi na naani pa ang palay. Ang dapat sana'y 500 sako ng bigas, hindi na naani pa dahil natuyo na at hindi na mapakinabangan. Wala na kaming pagkain dahil yung pagkain na tinira namin ay hanggang ngayon lang. Dahil ang inaasahan po namin na pagkain namin ngayong sa susunod hanggang October dahil nga po wala kaming inanin. Na-propose ko na po ito sa official ng National Irrigation System. Ang sabi ko po, pag-aralan, gumawa ng feasibility studies para sa long-term solution, that is yung tunneling ng bundok at kukuha ng tubig sa Kaguray River papunta dito, lalabas sa Barangay Kambunang. Sa Mansalay, Oriental Mindoro, 1,400 hectares na taniman ng palay at sibuyas ang natuyo at nagkabitak-bitak din. Nasa state of calamity na rin ang bayan kung saan humigit kumulang 1,079 farmers ang apektado. Ang mga balon na pinagkukuhanan ng tubig, natuyo na rin at hindi nakakayanin pang mapatubigan ang nasa humigit kumulang 30 hektaryang palayan sa Barangay Santa Teresita. Talagang sadya pong tuyo-tuyo, tapos yung mga balon po natin is may laman man pero kukunti na. Pag nagpainom sa kalabaw, ubos na uli. Ubos na uli. Kalimitan pong ginagamit dito, ginagamitan natin ng water pump para mai-distribute natin sa mga tubigan sa sakupan dito. Ang ating palay, yung palayan natin nakatayo, no? Na makikita naman natin na talagang tuyo na siya, nakabunga pero hindi napakikinabangan dahil ipa na. Dahil sa pagkalugi sa mga pananim, naging problema na rin daw sa Barangay Santa Maria ang umano'y nakawan ng mga alagang hayop at ilang root crops. Yung nakawan ng kamuti, kahit nasa ilalim ng lupa ay hinuhukay para may makain lang po. At saka yung mga saging, mais, ganun po, kinukuha na po yan ng paggabi, kinukuha na po ng hindi may-ari. Siguro ang main talaga dahilan ay yung gutom. Kasi wala na pong mahanap buhay yung mga tao dito na doon lang po umaasa sa ating mga sakahang palay, mga mais, wala na pong maani. Bukod lang po doon na nawawala po rin ng mga kalabaw, baka, mga kambing.
Batid daw ng magsasakang si Mang Rudy ang mga ulat ng nakawan sa lugar. Pero kung ang iba raw ay kumapit na sa patalim, pilit daw niyang iaahon ng pamilya sa pamamagitan ng pamamasada ng kanilang tricycle. Dati nakaka 120 ganyan. Ngayon po ay mga 40 na lang. Opo, 40. Sa ngayon po ay may mga ano naman po akong yung mga tanim-tanim kaming saging na kakaunti. Pero yun na lang rin po ang alternatibo namin ginagamit. Pagtitiyak ng Mansalay LGU, may nakahandang ayuda sa mga apektadong magsasaka. Magiging malaking tulong umano ang Quick Response Fund na makukuha ng LGU. May pondo po tayo na 4.4 million. So pwede na pong magamit yon para sa ayuda sa ating mga magsasaka. So ang inaantay na lang natin ngayon ay yung guidelines kung paano siya ipapamahagi sa mga magsasaka. Ang marching order po ni Mayor ay unahin na bigyan ng ayuda ang mga nasa laylayan. Ibig sabihin yung talagang gumagawa sa palayan, sa tubigan. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Para sa mga naghahanap ng trabaho, magsasagawa po ng job fair ang Public Employment Services Office o PESO ng Rosario, Batangas sa Rosario Cultural and Sports Center bukas March 20 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Alok sa job fair ang mahigit 8,200 na job vacancies mula sa 38 kumpanya na makikilahok sa aktibidad bukas. Payo ng PESO sa mga mag-a-apply, magdala ng maraming resume para mas maraming ma-applyang trabaho. Masaya si Kiray Celis na naging bahagi siya ng My Guardian Alien. Samantala, thankful si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa 2nd anniversary ng Family Feud. Narito ang report ni Hazel Alviar. Isa si Kapuso actress Kiray Celis sa magiging cast ng upcoming series sa My Guardian Alien. Masaya at thankful raw siyang napabilang siya sa show dahil nais daw talaga niyang makatrabaho si Marian Rivera. Nakahanap rin daw siya ng kapatid mula sa kanyang co-stars. Abangan si Kiray Celis sa My Guardian Alien na mapapanood na sa April 1. Thankful din si Kapuso Primetime King at host Dingdong Dante sa 2nd anniversary ng Family Feud. Kahapon muling nakapaglaro ang kanyang asawang si Marian Rivera at mga kasama nito sa kanilang upcoming series. Marami pa raw dapat asahan at abangan ng mga guests sa show. Samantalang karakter ni Isko Moreno na si Tiagong Dulas ang magiging alas ni Elias Guerrero, ang karakter ni Ruru Madrid sa Black Rider. Susubukang hanapin ni Elias ang isla ng Alakdan para tapusin ang kanyang paghiganti at si Tiagong Dulas ang kanyang magiging kakampi. Abangan yan sa bagong kabanata ng Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.